Napabangon ako. I was dreaming. I had a nightmare. I dreamed about him. Again. Oh goodness, what time is it? Tumingal ang anak ko sa itaas ng pader kung saan matatagpuan ang relo namin. Short hand in 6, long hand, 6:15. Good, pero kailangan nating magmadali, baby. First day mo sa klase ngayon. Pinisil ko ang tungki ng ilong nito. Niyakap ko ito ng mahigpit. Naramdaman kong yumakap din ito sa akin. Napalaki ko ng maayos si Reid kahit na wala ang sustinto ni Wright. Kinaya ko lahat para lang sa anak ko at para lang mapalaki ito ng walang pagkukulang. Kailangan kong tumigil ng pag-aaral para lang maging ligtas ang pagbubuntis ko at makaiwas na rin sa pangmamata ng mga kabatsmith ko. Mabilis kumalat ang balita. Nahiwalay na kami ni Wright. Napabalitaan rin na umalis na rin ito ng bansa kasama ang bagong girlfriend nito na si Claire. Bakit ganoon? Kapag ang babae nabuntis, malandi agad ang tawag, makeri agad. Pero ang lalaki kapag nakabuntis, matinik agad. Walang pakialam ang ibang tao kung panagutan man niya o hindi. Pagkapanganak ko kay Reid, namasukan agad ako nakatulong para lang may maipambuhay sa amin. Nang makita ko ang magiging amo ko, parang nakaramdam ako ng inggit. Mag-asawa kasi ito. Buntis ang babae at ang lalaki naman ay palaging nasa tabi nito. Binabantayan ko si Ma'am Talia kapag wala si Sir Zander sa umaga. Sapat naman ang sinisweldo ko sa kanila noon kasi malaki naman magpasweldo ang mag-asawa dahil nais rin nila akong tulungan. Hanggang sa mga anak si Ma'am Talia, natigil na ako sa pagtatrabaho. Ginamit ko ang naipon kong pera para maipagpatuloy ang pag-aaral ko ng musika. Kumuha ako ng scholarships para lang mabawasan ang gastos ko. Pagkatapos kong makapagtapos at makapasa sa board exam, nainutang ko pa ang pangbayad, namasukan ako sa isang musical school at agad akong nakapasok. Ako na ngayon ang nagtuturo ng mga percussion instruments sa paaralan. At hindi lang basta-basta ang mga estudyante doon dahil halos mayayaman ang mga nag-aaral. Karamihan ay anak ng iba't ibang politiko at mga negosyante. Nalagpasan ko ang lahat ng pagsubok na ito. Ngunit ang nakapagpalungkot sa akin ay ang pagkamatay ng lola ko. 1 taon pa lang noon si Reid. Pakiramdam ko ay nagunaw ang mundo ko. Nawalan na ako ng kakampi. Nawalan na ako ng masasandalan. Nawala na ang nag-iisang taong nakakaintindi sa akin. Napakalaki ko lang talagang gaga dahil nagpaloko ako sa isang katulad ni Wright. Hindi ko ito mapapatawad sa ginawa niya sa amin ng anak namin. Hindi ko siya mapapatawad sa pang-iwan niya sa akin. Hindi ko siya mapapatawad dahil sa kagustuhan niyang ipalaglag ang anak ko. Hindi ko siya mapapatawad sa panluloko at panggago niya sa akin. Kinasusuklaman ko siya. Humiwalay ng kaunti sa akin si Reid. Hinawakan ng maliit nitong kamay ang magkabilang pisngi ko. Sana kaklase ko pa rin si Thunder Mai. Talagang napamahal na ito kay Thunder. Halos magkasabay kasing lumaki ang dalawa. Si Thunder ay anak ni Ma'am Talia at ni Sir Zander. Sa kanila ako namasukan ng katulong. Napamahal na rin sa akin ang mag-asawa. Kaya nung bininyagan si Thunder, isa ako sa mga naging ninang. At simula noon, palagi nang magkasama ang dalawa. 10 buwan ang tanda ni Reid kay Thunder. Pero nagsabay pa rin ang dalawa sa pag-aaral. Napangiti ako. Di sa lahat ng oras, si Thunder lang ang kaibigan mo. Dapat maging friendly ka rin sa iba. I'll try, mommy. He said unsincerely. Ayaw talaga nitong makasalamuha sa ibang bata.
Masungit ito, kaya nga takot ang ibang kaklase niya sa kanya. Ang sungit mo kasi. Hindi ito sumagot at nagbabari ng tingin. Ginulo ko ang buhok nito. Fine, malilit ka na, maligo ka na. Tumango ito at lumabas na ng kwarto namin. Inayos ko yung kama at saka lumabas na para ipagluto ng almusal ang anak ko. Napatigil ako sa paghihiwa ng puting sibuyas nang lumabas si Reed sa banyo. Nakatapis ito ng asul na tuwalya na may tatak na Iron Man. Napatigil ito at tumingin sa akin. Tinaasan niya ako ng kilay. Nangingiti akong umiling at saka bumalik sa panghihiwa ng puting sibuyas. Nagsusungit na naman ang anak ko. Palagi yun pagkatapos niyang maligo. Grumpy siya. Di ba madalas ang tao masungit kapag bagong gising? Ang anak ko hindi. Masungit siya kapag bagong ligo. Pagkatapos nitong magbihis ng school uniform, ay sabay kaming kumain ng breakfast. Pagkahatid ko kay Reed, ay agad akong umuwi. Nilinis ko na ang bahay namin bago ako mamalingke. Day off ko naman kasi ngayon, kaya may time ako na maglinis. Napatigil ako sa pagwawalis ng simento nang umalingaw ang pamilyar na boses mula sa telebisyon. Napalingon ako sa kinaroroonan ng telebisyon. Breaking news, is that right? Inaiya? The leader of the most popular band, Kiss and Tell, Right Agoncillo, is here in the Philippines. Is he back because of his humored girlfriend Claire Louise de la Rosa? Are they engaged already? Pinatay ko agad ang telebisyon nang ipakita ang mukha ni Wright habang ini-interview ito sa naiya. I despise his face. Wala akong pakialam kung nasaan ang gagong ito. Baka sumabog ang telebisyon ko dahil sa mukha mo. Mahal ang bayad ko dito. Kausap ko sa sarili ko. Pagkatapos kong maglinis, ay pumunta ako sa palengke para mamili ng uulamin namin ni Reed, mamaya at iba pang mga gamit sa kusina. Oy Suki, nasaan ang security guard mo? Mukhang hindi mo kasama. Sabi sa akin ni Aling Kuling habang sinusupot ang napili kong karne ng manok. May klase na ho eh. Tipid kong sabi. Nga pala, kilala mo ba si Wright Alvarez? Right? Agoncillo po nay, ang pugi nun. Singit ng anak nito na nag-aasikaso rin ng pinamili ng isa. Ay, sinabi mo pa, abay kay laking isda nun na. Isda? Maligno kaya yung hayop na yon? Wala akong pakialam. Bulong ko at siniguradong walang nakarinig. Ayon, nga pala Suki, hindi mo ba napapansin? Parang may pagkakawig ang anak mo kay Wright Alba. Agoncillo po nay. Pagtatama muli ng anak nito. Ayun na nga, parang may pagkakahawig ang anak mo kay Wright Agoncillo. Nanindig ang balahibo ko sa sinabi nito. What the? Kailangan ko na bang mag-iba ng bilihan ng karne? Masyado na atang maraming napapansin ang tindira na ito. Lahat ng customer ni Aling Kuling ay napatingin sa akin. Napahangiwi ako. Nako, Aling Kuling, kayo lang ho ata ang nakapansin. Paano naman magiging kahawig iyon ng anak ko? Mas gwapo ho ang anak ko. Chismis nga naman. Magkano yung tahong Aling Kuling? 75. Dumukot ako ng pera sa bulsa ko at saka mabilis na binigay kay Aling Kuling. Ito ho, salamat. Umuwi ako at nagluto ng tanghalian namin. Ilang oras na lang kasi ay uuwi na si Reid. Half day lang kasi ito ngayon. Nang marinig ko ang pumaradang sasakyan sa harap namin, ay alam ko nang kay Eugene iyon. Sinundo na naman niya ang anak ko. Kaya nawiwili si Reid kay Eugene eh. Ine-spoil nito ang anak ko. Si Eugene lang ang manliligaw ko na hindi sinusungitan ni Reid. Parang mag-best friend sila kung magtoringan. Malamang ay dito nararamdaman ni Reid kung paano mag-aruga ang isang ama.
Lumabas ako ng kusina at sakto namang bumukas ang pinto ng harapan namin at tumakbo sa gawi ko si Red. Niyakap nito ang hita ko. I got 12 stars. Nasasabik nitong sabi sa akin. Lumuhod ako para magpantay kami at saka ito binati ng congratulations. Napansin ko ang kahon na hawak nito. Tinaas niya iyon at pinakita sa akin. At may gift po sa akin si Doc, another robot for my collection. Huminga ako ng malalim sa kapinunasan ang pawis na nasa noon ito. Magbihis ka muna may Superman, basa ka ng pawis. Sumunod ito sa akin. Ngayon ay kaming dalawa na lang ni Eugene sa sala. Hinarap ko ito nang maisarado na ni Red ang pinto ng kwarto niya. Eugene, ipinilig nito ang ulo sa ngumiti. Yep, don't spoil minsan too much. Umupo ako sa sofa at ganoon din ito. Hinawakan ko ang kamay nito na nakapatong sa hita niya at saka pinisel. Baka kapag nagsawa na ako kakasuyo sa'yo, hindi mo maibigay ang kaya kong ibigay sa kanya. Inunahan na niya akong magsalita. Sinasabi niya iyon habang nakatingin sa mga mata ko. I heard it so many times already, Melissa. Alam mo na ang sagot. Yumuko ako. Hindi ka magsasawa kahit na maghintay ka pa ng 100 years? Good. Hinawakan nito ang baba ko at itinaas iyon para magtama ang tingin namin. So the asshole's back. What's your plan? Alam nito lahat ng tungkol kay Wright. Si Eugene lang ata ang nakilala kong kaya kong paglabasan ng sama ng loob. Parang panatag ang loob ko kapag kasama ko siya. Nagkibit balikat ako. Hide my son. That's cliche. Why don't you slap him with the birth certificate of your son and say, hey asshole, welcome back. May bahid na galit sa bawat salitang binibitawan nito. I won't do that. I snap. Ni ayoko ngang makita ang mukha ni Wright sa telebisyon tapos gusto niyang imit ko si Wright sa personal. No way. Eugene, alam mo kung gaano ka-impluwensya ang apelyido niya. Kapag nalaman niya ang tungkol kay Red, baka kunin siya sa akin. Melissa, gusto niyang ipalaglag mo si Red nung pinagbubuntis mo siya. Wake up, he doesn't want the child. Kaya paano niya kukunin si Red sa'yo? Gayong ayaw niya sa batang dinadala mo. Sa tingin mo hahanapin niya si Red? No. Naitakip nito ang mga kamay sa mukha at saka inalis iyon. May bahid ng pagkairita at pagpapanik ang boses nito. Guess, did I outburst again? Oh shucks, I'm sorry. I didn't mean to bring back the pain. It's fine, I'm strong. Melissa. Niyakap niya ako ng mahigpit. I'm sorry. Yeah, I know. Hinimas ko ang likod nito at siniksik ko pa ang ulo ko sa dibdib nito. Nakalimutan ko na kung gaano ako nasaktan noon. It doesn't bother me anymore. Lumayo ako ng kaunti rito at inaya ng kumain ng tanghalian. Alam kong gutom ito dahil dumaritso ito sa eskwelahan ni Red pagkatapos ng duty nito sa ospital. Naaalala ko pa kung paano kami unang nagkita ni Eugene. Siya nga ata ang isinugo sa akin ng Diyos para tumulong sa akin nung oras na iyon. Malaki ang pasasalamat ko sa kanya. Namimili ako sa divisorya ng mga gamit ng anak ko. Pang-5 buwan ko na ngayon at nabalitaan kong mura nga raw dito ngayon dahil bagsakan na ng presyo. Agad akong nagpunta at namili ng maaga para sana hindi maipit ng tao. Ngunit nagkamali ata ako. Paglabas ko kasi ng tindahang pinamimilhan ko ay dumagsa ang mga tao. Excuse me po.
Magalang kong sabi habang iniingatang matamaan ang sinapupunan ko. Malapit na sana akong umalis sa impyernong lugar na iyon nang may tumulak sa akin kaya napaupo ako sa siminto at kumalat ang pinamili ko. Aray! Daing ko habang sapu ang sinapupunan ko. Naramdaman kong may lumalabas sa pagkababae ko kaya agad ko iyong kinapa. Nanlamig ako nang makita ang malinaw na dugo na nasa kamay ko. May bibi! Tulong! Ah! May isang matandang babae ang agad na lumapit sa akin. Nako! Dinudugo ka! Tulungan natin ang ali! Dinudugo! Sigaw nito na nakapagpaalarma sa mga tao. May lalaking lumapit rin sa akin. May pag-aalala sa mukha nito. Hindi ko gaanong makita ang lalaki dahil sa hilam na ang mga mata ko ng luha. I'm a doktor. I can help you. Tumawag na kami ng ambulansya. Humawak ako sa damit nito at ang isa ko namang kamay ay nakatakip sa pagkababae ko para mapigilan ng pagdudugo. Help me, please. Save my baby. Yes, I will. No. Don't close your eyes. Stay with me. Ang boses ng lalaking iyon ang huli kong narinig at pagkatapos ay nagdilim na ang paningin ko. Pagdilat ko ay nasa isang kwarto na ako na may pinturang puti. Naalala ko ang mga nangyari kaya agad kong hinaplos ang umbok sa tiyan ko. Napapikit ako nang maramdamang naroon pa rin ang anak ko. Anak ko! Naiiyak kong sabi. Ligtas na siya, miss. Napalingon ako sa isang gawin ng kwarto. Tumayo ang lalaki at lumapit sa gawin ng kama ko. Naalarma ako. Kailangan mo lang ng kaunting pahinga at kumain ng masusustansyang pagkain. Sino ka? Tanong ko. Call me Eugene. Sabi nito. Parang luminaw lahat ng alaala ko sa taong tumulong sa akin. Magkamukha ng boses ang dalawa. I brought you here. Thank you. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan sa pagtulong mo. Sabihin mo lang ang pangalan mo. Sapat na. Melissa. Melissa Quezon. I hesitated first pero nang makita ko ang sincerity sa mga mata nito, ay nasabi ko kaagad ang pangalan ko. Napansin ko ang puting kot na suot nito. Are you a doctor? Yes, I'm an OB-GYN. Nagulat ako sa sinabi nito. Pero lalaki ka. Bawal bang maging OB-GYN ang isang lalaki? Bakit big deal kapag ang OB-GYN ay lalaki? This is a free country. Kayo lang ang nagbibigay ng mali siya sa propesyon namin. Napatigil ito sandali, saka naitakip ang isang kamay sa mga mata. Oh guys, I'm sorry. Minsan talaga hindi ko mapigilang mag-outburst. I'm sorry. You're cute. Wait, what? Natigilan din ako. Kumuhit ang ngiti sa labi ng lalaki. Joke yun? I'll take it as a compliment. Nakangiti nitong sabi. Napatingin ako sa bumukas na pinto at sa nurse na may dalang tray. Tinanguan ito ni Eugene at pagkatapos ay kinuha na ang tray sa babae. Nga pala, nagpahanda ako ng pagkain para sa'yo nang mabawi mo ang lakas mo. Nakakahiya. Uuwi na lang ako. Tangkang tatayo na ako nang pigilan niya ako. Bawiin mo muna ang lakas mo, Melissa. Come on. Inumang nito sa akin ang kutsarang may lamang kanin at bacon. Kaya kong subuan ang sarili ko. Fine. Binitawan nito ang kutsara sa kahumatak ng upuan palapit sa kama ko. Nga pala, nasaan ang asawa mo? Napatigil ako sa tangkang pagsubo ng pagkain. Ibinaba ko iyon sa plato at yumuko. Wala akong asawa. Pain. Kung ganoon, pain again. Wala din.
Ilang bisis akong lumunok para pigilan ang luha ngunit huli na. Some men choose to throw the gems and pick useless stones. Why? Because some men are assholes. Diretsa nito ang sabi. Napangiti ako sa sagot nito. I never felt this comfortable with a man I barely know. Pinunasan ko ang luha ko saka ito tinitigan. Right. You like beacons? Pansin nito sa hawak kong beacon. I love beacons. Naging magkaibigan kami ni Eugene. Ito ang nag-asikaso sa akin nung mga panahong buntis ako hanggang sa manganak ako. Siya ang kasama ko nung oras na isinilang ko si Reid at hindi ang totoong ama nito. Ito ang unang humawa kay Reid at hindi ang totoong ama nito. Ito ang palagi kong kasama kapag check up na ng anak ko at hindi si Reid na ama ng anak ko. Si Eugene ang tumayong ama ni Reid nang panahong iniwan kami ng lalaking minahal at ngayoy kinasusuklaman ko. Ma'am, natigil ako sa pag-iisip nang may kumalabit sa akin. Tiningnan ko ang anak ko. Yes baby, hindi ka naman nakikinig eh. Nagtatampong sabi nito at saka sumubo ng kanin. Huminga ako ng malalim at saka itong hinitian. Hinaplos ko ang pisngi nito. Nakikinig ako. May piano recital ka sa Lunes. Yes, and I'm so excited ma'am. Masayang sabi nito at saka dumaldal na ng dumaldal tungkol sa recital nito habang ako at si Eugene ay patuloy lang sa pakikinig.